our beloved Boss Mike Cervera. Gen Z si Senador Bato de la Rosa dahil naispatan agad nila na fake yung video tungkol sa umano'y opinyon ng mga estudyante sa impeachment ni VP Sara. Sa ngayon, na-flag na ng Facebook ang video dahil naglalaman daw ito ng false information. Pero paano nga ba malalaman kung AI-generated ang isang video? Narito ang agenda report ni Hannah T. Maging senador, hindi immune sa AI deception. Nitong weekend, nag-share ng post si Senator Bato de la Rosa mula sa isang FB page na, ay grabe, sa video, mga estudyanteng tila dinedepensahan si VP Sara sa impeachment. Umabot agad ito sa milyong-milyong views. Kita nyo, milyon-milyon views ang nakuha nila. Kasi talagang propaganda, mga kababayan. Bakit? Kita nyo, i-share ni Baste, i-share ni Bato. Ayan ang nangyari. Oh, nakabuti ba? Di ba, Bato? Lagot ka. Yung mga bata ngayon, ano na nangyayari? Nagwawala na. Yung mga AI na video na pinalabas nyo, eto na sila. Kaso, Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. Sabi ni De La Rosa, maganda raw na gets ng mga kabataan ng issue at kita nyo mga kababayan, maganda daw ang ano, ha? Oh, mabuti pa ang mga bata nga, nakakaintindi daw sa mga nangyayari. Oh, yun. inikayat pa ang ilang mga grupong makinig sa kanila. Kahit si Davao City Mayor Baste Duterte, shinare ito at sinabing may suporta sila ng Gen Z. Yun, kita nyo sabi ni JT Blas, MK kung Miker course. Mike Cervera ang kukulit nyo eh. Ayaw nyo ba maniwala na ako nagbigay nun hanggang ngayon ay tinitreasure niya at sinusuot? Kulit nyo ah. Mike Cervera, MC. Mike Cervera. Yun. Okay na. Tuloy. Pero mabilis din ang bira ng netizens. Anila, may signs of AI ito. Teka muna, magsa-10,000 na tayo. Kukunti pa lang yung like ko. Baka naman makalimutan nyo pa mag-subscribe dito. Yan ang problema sa inyo. Sabi ni Aichang, 1.3 pa lang yung nagla-like pero magsa-10,000 na to. Ay kita nyo, 4,775 yung nanonood. Mga chismoso. Ayaw nyo mag-like. Certified chismosa at chismoso kayo. Ito na. Tuloy. Sabi ni Engineer Joshua Ivan Pagyo na dating bahagi ng UST Faculty of Engineering at ngayon tech creator ng Exitech Solutions. Obvious ang pagiging AI-generated ng video. For some weird reason, while he's handling the microphone, there's been some distortion on the hand, which is unnatural. Di rin daw mabasa ng maayos ang text at logo ng school sa uniform ng mga estudyante kahit high definition ito. Unreadable pati ang plate numbers at signages sa likod ng interviewees. Well, most of us are aware of how the Philippines vehicular plate numbers do look like. Yun na yun. Talagang propaganda na naman nila. Ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Alaysa, ang kailangan po ng mga Duterte kabataan na susuporta. Yun po yung wala na sa kanila. Kasi itong mga kabataan na pag-asa ng bayan, mulat na sa katotohanan na itong mga Duterte ang silang mga salot na tunay sa bayan. Yon, mga kababayan ko. Thank you naman sa mga nag-like tulad ni Didi Garden America. Tuloy. Have you seen one that looks like that on the video? Para kay Attorney Jesus Falsis, Nako, bakit kaya deleted ni Bato sa account niya? Kasi napahiya Arnold Lopez. Napahiya si Kalbo. Sabi na lang niya, mga kababayan, pasensya na kayo. Taong kalbo, bobo pa. Tuloy. Alam ni De La Rosa na peke ang post. Anya, parang extension daw ng fake news tactics ito na nasimulan noong 2016. Siyempre, Makiliti, kailangan talagang tumalino na uli ang mga ka-estudyante para hindi tayo nalilinlang. Kailangan na nila talagang mamulat sa katotohanan at makialam sa usapin
ng pamahalaan at ng gobyerno dahil itong mga nangyayari ngayon, ang kinabukasan ng mga magiging anak nila ang nakasalalay dito. So, kininagagay kita nga DDS, ana? Di po ba? Kailangan nyo mga kabataan na kayo'y mangialam sapagkat ang nakasalalay ay ang inyong mga kinabukasan ng mga anak ninyo. Mga anak ninyo ang nakasalalay dito. Hindi sa amin. Kami palipas na. Ilang panahon na lang, tayo, mga kababayan na nandito, karamihan dito, wala na, lilipas na tayo. Magiging kwento na lang tayo. Na minsan nag-vlog tayo at nagkasama-sama rito. Nagbigay ng samot-saring opinyon at pananaw patungkol sa mga usaping politika sa ating bansa. Kaya mga kabataan, tama yan ginagawa ninyo. Mangialam kayo sa katotohanan na ang magbebenepisyo ay ang inyong mga magiging anak at mga magiging aming apo. Tama po ba, mga kababayan ko? Tama? Oo. Oo, ganun talaga. Saan pa't mapupunta tayo, Arnold Lopez, magiging kwento na lang tayo. Sana minsan, maalala tayo ng mga kabataan na lumaban tayong lahat para ipagtanggol ang tama at katotohanan sa mga pinaggagawang kalokohan at pagnanakaw sa bayan ng mga Duterte. Ganon! Tuloy! Nagsisimula ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Puna rin ang pinaabot ni House Deputy Minority Leader Raul Manuel. Dinaig pa raw ng mga kabataan si De La Rosa na anyay natutukoy ang isang AI-generated video. Kita nyo mga kababayan, isang senador, pinanis ng mga kabataan. Kabataan pa mga kababayan, ang buko o nakadiskubre na AI-generated itong pinapakalat ni Baste at ni Bato. Grabe, no? Alaysa, thank you naman. Tuloy. Agad namang dumepensa si De La Rosa. Wala raw yan sa kung Gina, Eto na, anong depensa mo, Bato? AI-generated ang video o hindi, kundi ang mensaheng dala nito. Bobo ka pala eh. Yan ang yung sinasabi ng marami. Ang gawin ninyo, i-abolish nyo na yan. Yang Senado at dito na lang tayo manood sa mga AI. Ganun pala, ha? So, ang sabi ni Bato, mga kababayan, abay yung mensahe daw ang mahalaga. Wala raw yan sa kung AI-generated ang video o hindi, kundi ang mensaheng dala nito. Hiling pa Kita nyo, mga kababayan, mensahe daw. Sino ba may sabi niyan? Di ba kayo lang? Grupo nyo rin naman ang may gawa niyan eh. Bakit hindi nyo masabi na kayo mismo magsabi kasi hindi paniniwalaan? Kaya kailangan gumamit ng bata sa video, i-edit ninyo, gagawin yung AI para lokohin nyo yung mamamayang Pilipino. Yun lang ho yan, mga kababayan. Lolokohin lang tayo sa kanilang propaganda sa paggamit ng bata sa isang AI-generated video para mga kababayan paniwalain tayo sa kanilang naratibo. Simpleng-simple. Siyempre, yung mga DDS, hindi nila maunawaan yan. Mahihina ulo ng mga yan eh. Tuloy. Do not shoot the messenger without reading what he delivers. Kaso nga yung caption mo, Bato eh. Di ba? Yung caption mo matindi eh. Di kung paniniwalaan na lang pala natin ang mga AI na yan, mga kababayan. Sample naman dyan! Pasok! Ni Sara ang iniimbestigahan. Kasi maraming nakitang irregularidad at may ebidensya. You can't investigate someone based on accusation without proof. Alam mo, nakakapagtaka talaga sa grupo ni Duterte. Sabi nila may corruption sa gobyerno, pero wala silang mailabas na ebidensya. Paano may iimbestigahan yon? Ganyan lang talaga ang style ng mga Duterte. Nagmumukha silang biktima. Imbis na magpaliwanag, naninisi pa sila ng iba. Correct, kuya! Paano na to ba to? Gusto mo ba paniwalaan din namin ito? Yung mensahe niya mahalaga, kamo? So labanan na ba ng AI ito? Hindi na yung kayo. Ang inang yan, mga kababayan, ginagawa tayong tanga. So ngayon, may gumawa
Eto mga kababayan. Di ba't may katwiran? Ito yung totoong may katwiran, mga kababayan. Kaya nga sabi ng iba na AI, eto pa. AI? Oo, halata namang AI ako, kaya katangahan para sa mga DDS commenter na purihin ako bilang matalinong bata. Sinasabi Patay! Diba? Mga DDS, yung mga AI ninyo, nagsasalita na rito. Bumaliktad na sila. Ano ba yan? Pati ba naman AI, bumabaliktad na? Kailan lang kakampi nyo sila? Ngayon, nagsasalita na. Ano sinasabi nila? Grabe, di ba? Ulitin natin tong banat ni Kuya. Sabi nila, isa ka raw AI? Oo, halata namang AI ako, kaya katangahan para sa mga DDS commenter na purihin ako bilang matalinong bata. Sinasabi nila na galing daw sa totoong estudyante yung sinasabi mo raw. Hindi, palusot lang nila yun kasi wala namang totoong bata na sumusuporta sa kanila. Kaya ginawa nila ako isang AI character. Boom! Panis! Boom! Boom! Kalbo! Kita nyo mga kababayan ko? Sabi ni Kuya, wala naman daw sumusuportang bata sa kanila. Kaya yan, mga kababayan, ginawa nilang AI na lang. Yung pala yan, mga kababayan. Panoorin nyo! Sabi nila, isa ka raw AI? Oo, halata namang AI ako, kaya katangahan para sa mga DDS commenter na purihin ako bilang matalinong bata. Sinasabi nila na galing daw sa totoong estudyante yung sinasabi mo raw. Hindi, palusot lang nila yun kasi wala namang totoong bata na sumusuporta sa kanila. Kaya ginawa nila ako isang AI character. Yon! Boom! Panis! Walang bata daw na sumusuporta kaya gumawa na lang ng AI itong grupo ni Duterte na sinakyan ni Kalbo at ni Baste. Ayan, mga kababayan maliwanag na maliwanag po itong mga bata. Kung ang pagbabasihan lang pala, lalabas talaga na napakamangmang ni Bato. Di po ba? Napakamangmang talaga ni Bato. Tiruin nyo, pakinggan ninyo mga kababayan. Lang ni Sara ang iniimbestigahan. Kasi maraming nakitang irregularidad at may ebidensya. You can't investigate someone based on accusation without proof. Alam mo, nakakapagtaka talaga sa grupo ni Duterte. Sabi nila may corruption sa gobyerno, pero wala silang mailabas na ebidensya. Paano may iimbestigahan yon? Yan lang talaga ang style ng mga Duterte. Nagmumukha silang biktima. Imbis na magpaliwanag, naninisi pa sila ng iba. Kita nyo, imbis na magpaliwanag, naninisi pa ng iba, parang si Buday. Imbis na ipaliwanag niya kung saan niya dinala yung confidential fund niya, ang ginawa niya, sinisi ang ibang mga politiko. Ganon, mga kababayan, katindi itong grupo ni Duterte. Paano kayo ngayon? Mas matatalino ba ito? Kaysa kay Bato? AI? Oo, halata namang AI ako, kaya katangahan para sa mga DDS commenter na purihin ako bilang matalinong bata. Sinasabi nila na galing daw sa totoong estudyante yung sinasabi mo raw. Hindi, palusot lang nila yun kasi wala namang totoong bata na sumusuporta sa kanila. Kaya ginawa nila ako isang AI character. Ayan, kita nyo, palusot nyo lang pala yan Kaya pala ginawa nyong AI character itong isang bata. Paano ngayon ito? Mga kababayan, ano masasabi nyo? So, bistado na naman itong mga propaganda na gustong mga kababayan gawin ng mga Duterte. Ginagamit na nila yung AI. Yan. So mga kababayan, hanggang dito na lang at ako'y magpapaalam na at may lakad pa. Muli, ako po ang inyong lingkod. Opo, Mike Cervera, sana'y napasaya ko kayo ngayong hapon. Hapon na pala. Sana'y napasaya ko kayo. At sana'y nakapag-like, nakapag-share, at nakapag-subscribe na kayo. Muli, maraming salamat po at sana'y kita-kita po tayo mamayang hapon o gabi. Ano po? At syempre mga kababayan, hindi mawawala ang ating pinamagatang basta kalbo, masamang tao. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.